Ayan, praise God. God is good. Amen, all the time. Praise God. Pumalakpak nga po lahat ng gwapo na malalakas ang loob. Yan. Siyempre yung magaganda rin na malakas din ang loob. Pumalakpak din, palakpak. Yan. Ngayon, sabihin niyo, bakit? Para inuto lang tayo dito. Actually, hindi. The point is that isa sa mga culture is we appreciate everything and everyone. Ibig sabihin, we appreciate what God has made in us, no? Sabihin nyo nga, itong mukhang ito, turo nyo, itong mukhang ito, gawa ni Lord. Di ba? Sabi ni David, I am fearfully and wonderfully made. Ibig niya sabihin, doon sa fearfully, hindi po yun nakakatakot, ha? Ibig niya sabihin ay buong paggalang na ginawa ako ng Diyos. At siya namamangha dahil pagkatapos kanyang gawin, wow, sabi niya. Di ba yan ang binanggit niya sa Bible? When He created Adam and Eve, He said, it is very good. Kasi nagustuhan ng Lord. No? Kaya kung may mga taong ayaw sa'yo, gusto ka ni Lord. Amen? Wala tayong pakialam sa kalabasan kung sa Lord. Ngayon, lagi kong nabanggit ko sa mga nakaraan nating pagkikita, na ang aking isi-share sa inyo ay karugtong ng mga bagay na narinig ninyo, na na-share ko sa inyo. Alam nyo, the Lord, He strike my heart and even tell me that you need to share this to a lot of people, especially there in Sherwood. Alam niyo ba na napakaganda ng istorya ng Israel? You know Israel? Yeah. That nation, there was a time na sa United Nation, although it is so small, yung Israel po napakalit lang. Siguro baka malaki pang Alberta. Baka mamaya isang lugar lang siya baka Edmonton lang. Ganun lang kalit ang Israel. May ikot nyo na ng maghapon. Tapos, meron yung kabilang side, kabilang dulo. Sabihin natin dulo, no? Kasi may ending hanggang doon lang. Yung kabila nun, Lebanon. Tapos sa kabila, Syria. Pag tinignan mo, lapit lang. Tapos, it's so very small. And there was a time na in United Nations, kailangan lang iboto kung gagawin nila itong bansa. And kaya napaka-thankful ng Israel sa atin ay pag pumunta po tayo doon, bukod tangi po tayong, maliban siguro sa mga malalaking bansa, pero sa Asia, hindi natin kailangan ng visa. Hindi na. At sila ay very thankful sa Philippines kasi nung magbotohan, all yung boto para gawin siyang bansa. Tapos, at the end, kailangan merong isang bumoto ng yes. Hindi pwede si Carlos P. Romulo, pinadala niya yung kanyang assistant, representative ng Philippines. Nalimutan ko yung pangalan niya eh. Pagdating doon, tinatanong siya, ano ba ang iboboto mo? Nag-yes siya. Kaya ang Israel that time, I think 1967, kung di ako nagkama. Nung time na yon ay naging bansa ang Israel. At sunod-sunod na yung favor nila. Sunod-sunod na. Nung time na yon, marami nakaangkas sa kanila, Lebanese, Syrians, at mga iba't iba pang bansa. Mga Jordans, nakasasampa doon sa Israel. Nagalit ngayon yung Egypt, Iran, Iraq. Sabi nila, gegerahin natin ang Israel ngayon. Sinabi nila ngayon, lahat ng mga kalahi namin, umalis na kayong lahat dyan. That was the time that there will be a casting of vote. That they're going to vote if Israel can be a nation that moment. So,
Pagkatapos nilang sabihin nyo, nag-alisan yung mga dayuhan. So ang naiwan, mga pure Israelites. Kaya lumaki yung area niya. Kasama ang Gaza, kasama yung kung ano-ano pa. I hope na-imagine nyo yung sinasabi ko. Na-imagine nyo ba? Noong nag-alisan ngayon, and they're about to invade Israel, all of them, they were united to do it. The Syrians, the Lebanese, the Iraq, Egyptians, they are all in one mind of invading it. But after death, nanalo po ang Israel as a nation. Tumayo ang United Nations. If you're going to fight Israel, you're fighting the whole world. Because the United Nations now is considering Israel as a nation. Napaya po sila. They call it the 6-day war. It was a 6-day war. At that moment, alisan ngayon yung mga kalaban, natalo sila noong time na yun. That's why the Lord gave me this when God stops the captivity of Israel. Why are we going to talk about this? Siguro marami sa inyo, some of you, sawa na rin. Siguro sabihin natin sawa o parang, oh Lord, ang dami naman pagsubok. Maya, pagtingin ko sa kanan, pagsubok. Kaliwa, pagsubok. Kaya lang, thankful ka pa rin because at the end of the day, God is saving you. Tama? May problema ka, pero natutuwa ka. Meron bang katapusan ito? Well, the reason why I pick Israel, because it was a great picture for each one of us to see how God take good care of Israel. Since the beginning, it became Israel. From Jacob to Israel, tapos 12 tribes. Pagkatapos na ipanganak ang bagay na yon. Kaya nga, napulfill yung isang verse sa Bible, sabi ganon, binanggit doon can a nation be born in one day? Nangyari po yon in the time of Israel. Pinanganak nga naman ang Israel. At nung oras din yon, doon po tumigil lahat. At ibig sabihin, nahirapan ang Syrians, nahirapan ang Lebanon kung paano ito pababagsakin. Pwede palang dumating yung time na isang araw, hindi ka namumroblema. Sino may gusto ng gano'n? At pwede rin dumating yung time na sunod-sunod ang blessing. Pastor, baka nananaginip ka. Walang taong hindi tinitigilan ng mga pagsubok. Okay. Ayos lang ako dyan. Pero nung tinitignan ko, nung napuntahan ko pong Israel ng 2 beses, napansin ko, sobrang galing ng Diyos mag-alaga. Bigyan lang ako ng dalawang bagay na meron sila. Alam niyo ba na lahat ng insurance natin, ang dulo niyan, Israel ang may-ari? Lahat, bayad natin sa sasakyan, bayad sa kalusugan natin, sa health insurance and everything. Pag sinugsog yan, kung saan kukunin ito, sino ang author niyan, yung pinakadulo niyan, yung dulo ng pinagbabayaran natin ng insurance, pumupunta sa Israel kasi ang author ng insurance, Israel. Ngayon, kung siyang author, edi buong mundo pala eh. Kaya nga second richest nation ang Israel. Hindi nila masabing first kasi ang liit eh. Sinisecond na lang nila. Ang richness niya, hindi katulad ng richness ng Cayman. Ang Cayman, mayaman kasi ang dami nagbabangko sa kanilang mga sure bank. Hindi sure bank. May tawag doon eh. Yung offshore bank. Basta, yun na nga. Yun yung mga bangko, kala mo bahay, bangko pala. Ang dami nagbibigay. Kaya binanggit din ng Cayman na second richest nation. Kaya lang, hindi po nation ng Cayman. Ang pera nila, hindi mo may bibili kahit saan. Kaya lang papalitan mo ng US dollar. Hindi katulad ng Israel, pwede mo ibili yung pera nila. Nagigets niyo? Yun ang una ha. Pangalawa,
Ang unang nakaimbento po ng cellphone at yung matitinding computer galing po sa Israel. Kaya, laging nilang tinitignan ang technology ng Israel. Nung pumunta kami sa kanilang pinaka-camp, ano ini-expect nyo pag pumunta kayo sa kampo ng isang bansa? Ano ini-expect ninyo? Pag pumunta kunyari, punta tayo sa kampo ng mga Canadian. Anong nakikita mo? Sige nga. Kung nandyan kayo, ano nakikita mo? Kaya punta tayo sa mga kampo ng mga sundalo. Yan, bigyan ko na sundalo or military ng Canada. Anong ini-expect mong makita? Mga baril, tama. Tapos ano pa? Tangke, di ba? Ano pa? Aeroplano, tama? Pag pumunta po kayo sa kanilang lugar, wala kayong makikita. Parang bare na lupa lang, pero may mga daanan, ganyan. Yan ba yung kampo nila? Kasi wala yung kampo na sa ibabaw, nasa ilalim. Kaya pag tinignan nyo po ang paano sila maipaglaban, nagugulat sa Gaza, bigla lang sasabog yung building, wala naman hindi katulad ng Iran, magpapadala pa sila ng, ano yung pinadala? Drone. Pero Israel hindi nagpapadala. Bigla na lang sasabog. Hindi nga nila makita kung saan nanggagaling eh. Kunyari, nalaman na nila kung nasaan, natukoy na nila kung nasaan yung pinaka-head na dapat nilang kitilin. At that moment, bigla na sasabog yung lugar na yon. Actually, nagpapadala sila ng mabilis na missile. Ang Israel po ay hindi mo makikita kung nasaan ang camp nila kasi ang camp nila nasa ilalim ng lupa. At andun lahat ang computer nila. At kung nasaan ang kaaway nila, kita nila. Ano sabi ni Benjamin Netanyahu? I'm doing this, di ba, ang kanyang pakay ay tapusin na yung ISIS, yung mga ganyan, di ba, yung mga heads ng mga magugulong tao. Ang reason niya, ayaw niya maging problema ng ibang bansa. Nilagay kami ng Diyos para sila'y tapusin na para hindi maging problema ng Amerika, hindi maging problema ng kung ano-anong bansa. Anong reason niya? Feeling nila, silang nilagay ng Diyos doon para sa ganung bagay. And you look at them, the technology and everything. The reason why I'm telling this to you, that's how God take good care of them. From that time off, from that moment, they were declared as a nation. After a while, up to this time, they were taken care of our God. Sobrang alaga. Nung nandun kami sa dulo, kitang-kita mo yung Lebanon, may mga fence lang na ganyan. Yun ang Lebanon, ito yung Syria. Grabe, no? Isang ganunan lang nila. Yung iba ngayon, pumupunta na Israel, gusto tumira na doon kasi nga masarap sa Israel. When God stops the captivity of Israel, you know what? I want to give you a small or a sweet prophecy at this moment of time. God is about to stop. Hallelujah. Gusto ng Diyos ihinto na yung panahon na nahihirapan ka. Gusto ng Diyos patunayan sa iyo, sa bansang ito, pagpapalain kita. Sasamahan kita. Akong kikilos sa iyo. Darating yung oras, hindi ka na problema. Makikita mo yung card mo, nagsisiro. Hindi dahil wala nang laman, kung hindi na nabayaran mo na. Hallelujah. Parang ayaw nyo. Sigurado ba kayo doon? At darating yung oras, nagugulat ka, yung bank account mo naman, your bank account, napupuno. Ba? Ano nangyari? Same lang naman ang pangyayari. At nagugulat ka, may problema ka, dati pa na yung iyak mo, you're always crying a lot. Oh, Lord, bakit ka ganito? But now, ang tibay mo. When God stops the captivity of Israel, I give you all this prophetic word that came from the book of Zephaniah. Kaya nga masabi ko, from captivity to freedom, and from freedom to blessing, and from blessed to be a blessing.
Mula sa pagkakagapi, lumaya, at mula sa kalayaan, pinagpala, at mula sa pagiging pinagpala, nagiging pagpapala. Sa bagay sa Canada, walang hinto ang pagpapala. Lalo na pagka winter. Pala agad. Pala na tayo. Pala tayo ng pala. Hindi yan ang gusto ko, Pastor. Gusto ko yung totoong ginagawa ng Diyos. That's why I share to you, Israel, it is a wonderful example for us to see God's productive way of caring. Alam mo yun, nag-aalaga. Nasubukan nyo na ba na may nag-alaga sa inyo? Of course, lahat tayo naging ganito. Sinulagaan siguro tayo ng mga tatay natin o nanay natin. Tama? O yung iba naman, lola. Yung iba, lolo. Kahit sino pa nag-alaga, ano bang pag-alaga ginawa sa'yo? Ganito bang ginawa? Apo, sabi ng lolo mo, dito ka muna inabili ng nanay mo, ha? Ang kain namin dito, isang araw lang, isang beses lang isang araw. Napalunok ka. Lolo, ba't ganun naman? Ganun talaga. Tapos may sukat ang aming kanin. 5 kutsarang kanin lang. Pero sa nakikita ko naman, para kayong pinabayaan lahat. Nalagaan talaga kayo, tama? So, I'm telling you, it's a productive way of God's taking care of. Ayan na. Ipag-ihili ka na ng Diyos. Aalagaan ka na niya. It's about time for us to tell the things that trying to pull us down, stop what you're doing. I was not born for this. My life, ang buhay ko, ay magiging pagpapala na ngayon. There was a time in our lives, me and my wife, we always go to La Union and try to visit our dad and mom. Wherever we go there, my dad and mom, before we leave, Dad, Mom, wala na po kaming panggasolina. Sabi naman daddy ko, okay lang yun anak, basta malaga bumusita kayo. Hindi ko alam kung kami bisita o bisita. Kasi laging ganon. Sabi niya, magkano bang panggasolina niyo? Tapos sabihin ko, tapos bibigay niya. Lagi na lang ganon until we talk. Me and my wife, we agreed together. From now on, pagpapalain natin si mami at daddy, hindi na tayo manghihingi ng panggasolina. Nangyari nga. Sabi ng daddy ko, automatic siya. O, ito na yung wag na dad, kami pa magbibigay. Pwede pala. Pwede pala. Sabi mo sa tabi mo, pwede pala yun. Zephaniah chapter 3 verse 19, at that time, I will deal with all who have overpowered you. Ayan na. Sino nang api sa'yo, anak? Sinong umapi sa'yo? Siyempre, wala namang taong gumawa ng siguro sa inyo. Pero inapi kayo ng panahon. Inapi kayo ng pagkakataon. Naging masungit sa inyo ang pagpapala. Tagal-tagal mo na, hindi ka makakita ng magandang trabaho. Hanggang ngayon, iniisip mo pa, makakuha ba ako ng papel? Ano ba yan? But God is now telling you, sa panahong iyon, magigdidil ako sa mga tao nag-overpowered sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka na kinakabahan. Malapit nang matapos yung visa mo. Sabi ng Lord, wag na, anak, wag ka na mag-alala. Ako nang bahala sa iyo. I will rescue those who are lame. Napilayan ka na ba? Dumating na ba sa punto na napilayan ka na? I will gather those who have been scattered. Kung saan ka na ba tumira? Parang ako, nagsisimula ako magpastor. Nakikitulog lang. Yan. Minsan sa salas. Hanggang sa napirmi ako sa ibaba. Alam nyo, sinasabi sa iyo, anak, inihanda ko na yung bahay mo. Inihanda ko na kung saan kita patutuloyin.
Pastor, may bahay na kami. Anak, inihanda ko na rin yung pangalawang bahay mo. Ayan. Bakit sinasabi ni Pastor Jing yun? Kasi nakadalawang bahay na ako eh. Tapos may bahay pa ako sa Pilipinas. Ang ganda pa ng bahay ko doon. 3 palapag. At merong manual elevator. Tatalian ka sa lieg. Manual. Hindi, hagdanan lang po. Ang saya eh. Ang saya pala pag dumating na yung time, nasasabihin ng Diyos, this gonna be the transition of your life. You're not gonna struggle anymore. From good to better, and from better to best. Akala ko words sasabihin. To better for best. To better for best. I will make them praised, kapuri-puri ang buhay mo, and famous in all the world, wherever you go, whatever you do. Though they had been ashamed, napahiya sila noon, pero ngayon, hindi na. Next verse, please. Sige pala natin ang Panginoon. At that time, I will bring you home. Anak, iuwi na kita. Hindi po sa langit ha. Baka naman akala nyo sa langit. Hindi. You will feel at home. Because you're blessed. Sabi na asawa ko, alam niyo, natutuwa kami sa Panginoon. Pag tinitignan ko po yung sweldo na namin pareho, at aking inaad ko rin yung gastos, nako, hindi po all, lamang yung kabila, talo. Pero nagugulat kami, nagagawa namin yung nabibili namin yung kailangan namin. Tapos may pang-tithes pa rin kami, may pang-tulong pa kami. Hindi namin alam kung paano ginawa ng Diyos. And how we do it? Because He is about to stop. Hallelujah. Pahintuin niya na yung hirap mo. Parang ayaw nyo. Sigurado kayo, gusto nyo? Sigurado? Wala. Ayaw. Gusto ba natin? I'm not going to preach about prosperity gospel, but I'm going to preach to you how God take good care of all of us. Amen? Wala talagang mainit na. Amen ba? Wala talaga. Kumain na ba ito mga to? Mamaya pa lang. Mamaya pa lang, oh. May gagawin ng Diyos. Praise God. Yan, may gagawin siya. Sabi niya ganyan, when I restore your fortune. Ganda, no? Meron palang nawala sa'yo. Pag tinagalag mo yan, mas maganda. Sabi niya, pag ibinalik ko ang swerte. Di ba? Fortune, swerte. Right before your eyes. It means you will experience it, says the Lord. Sabi ko kanina, this is a little bit prophetic word to each one of you. And I'm so thankful that He gave this to all of you. Alam nyo ba na gusto ng Diyos na kayo ay pagpalain talaga lahat? Nung gaganito pa lang, kumbaga, mas makaunti pa nga dito, nung kukunti pa lang ang mga tao na dumadalo sa lugar po ng Winnipeg, sinabi ko sa kanila, mga ano pa yon, double job, kung ano-ano pa mga trabaho nila, cleaner, kung ano-ano, basta lang mas makasurvive. Sabi ko sa kanila, darating oras pagpapalain kayo ng Lord. Ang iba sa inyo magkakanegosyo, iba sa inyo sisweldo ng ganito kalaki, and it's happening now. Yung isa, kabibili lang bahay. Grabe, ang mahal ng bahay na binili niya. Malamansyon naman eh. Tapos ngayon pinapaayos niya yung kanyang likuran. Yung isa naman,
gumaya sa amin na hindi lang isa, marami. Naisip na nila tuloy, tama nga naman sila Doc Jing. Kasi dalawa na yung bahay namin, yung isa ngayon pinaupahan. Hindi namin binenta. Kumuha ngayon sila ng bahay, pinaupahan ngayon nila. At least daw, hindi silang naguhulog yung umuupa. O di ba? Di ba? May sobra pa. Yung isa naman kumuha bagong-bago, ipapaano niya, Airbnb. Malapit na ewan kung tapos na. Hindi ko alam kung i-dedicate. Bakit ganyan yung mga kwento mo, Pastor Jing? Dumating na po yung mga ganong pagkakataon. Sige, palagpakan natin ang Panginoon. Kung ginawa ng Lord sa Winnipeg, balikan natin ang Fort Mac. Fort Mac na lang. Puro nani ang kasama ko. Ngayon, may business na. Yung iba naman ang nagaganda ng trabaho, ang lalaki ng income. Dating mga nani. But now, they are really blessed. Kung ginagawa ng Diyos yun doon, bakit hindi sa Sherwood? Hallelujah. Pwede. Pwedeng-pwede. Woo! In our time, it is not He, that is our God, who stops all of this kind of life na napakahirap, punong-puno struggles. It is but you. You're the one who stop it. Ikaw ang magpapahinto. Why? Because when you grow spiritually, ito pala yung malaking susi doon, kailangan lumago ako. Sabihin nyo nga sa katabi mo, kailangan lumago ako sa Panginoon. Sabi ko sa katabi nyo, wala naman kayo sinabi ang katabi. Sige nga, sabihin nyo sa katabi mo, kailangan lumago ako sa Panginoon. It's the same captivity or experiences. Ganun pa rin naman yung problema eh. But the difference is the attitude. Iba na yung attitude mo. Hindi ka tulad dati, iyakin ka pag may problema. Ngayon naman, natatawa ka na lang. Bakit ka na natatawa? Kasi nabago na yung puso mo. It's a different kind of heart. It's not a heart that is that's being overtaken by those kinds of experiences, but it's a heart that really trusts God whatever happened. Whatever happened, bahala si Lord. Alam kong gagawin niya yon. Alam kong may gagawin siya. Now your mind, your brain may be telling you that, anak, anong gagawin niya? Hindi ko alam, I don't know, but He will. Bakit mo sinabi yan? Yung Israel nga, niligtas niya, inalagaan niya. Ngayon ang ganda-gandang bansa. Tapos ang dami ng gusto magpasabog, kalit-lit, hindi mapasabog. Hindi ka rin sasabog. It's a great example that every one of us should look into. You mean to say, Pastor, i-bless pa ako ng Lord? Yes, babaguhin mo, ikaw magpapabago sa attitude mo. Pag may kailangan ka, iniisip mo, may gagawin ang Diyos. Pastor, ako naman ang may problema nagkamali ako I don't care. By grace, you are forgiven with your sin. And after you go to our God and asking for forgiveness, the next thing He did is that to take you or pull you out of there, sa lugar na yon, at pagka inalis ka niya, magugulat ka, nag-iiba na yung karanasan mo. Hindi ka ba kinakabahan? Ang laki ng problema mo. Ha? Para mo sinabing malit ang Diyos ko. When David saw those lions, or the lion, he was smiling. Pastor, kinakabahan siya nun. Bakit siya napapangiti? Sige nga, yung mga kasagot, may plus 10 sa pagkain mamaya. He was smiling. Why?
because it was an answered prayer to him. Bakit naging answered prayer, Pastor? Alam na niya yung buhay ni Samson. He read it, the life of Samson, na winakwak yung bibig ng leon. And he was telling to himself, same with me, I'm gonna do it also. At nung makita niya yung leon sa harapan niya, yes, answered prayer. Baligtad, ano? Alanganan niyo ba si Samson malaki ang katawan? Kaya siya malakas? Palagay niyo, tatanungin pa nila si Delilah, ano sikreto niya? Kung malaki ang katawan niya? Hindi po malaki ang katawan niya. Gusto niyo makita yung katawan niya? Sige nga, kuya, pakita mo. Ganyan ang kanyang katawan. Kaya sila namamangha. Saan niya nakukuha yung lakas niya? Ikaw malaki yung katawan niyo, di alam mo na. Malaki kasi muscle. Hindi. Kapayat-payat. Ang lakas-lakas. Hanggang sa nalaman nila sa buhok pala nang gagaling. Di ba? Di ba? Isipin niyo, bakit niyan pa nila hanapin kung saan magagaling ang lakas kung malaki naman ang katawan? And David knows, I'm young and small, but same Samson, I can kill that lion. Napatay niya nga, the lion and the bear. The lion and the bear. Pareho niya napatay. Kaya nung makaharap niya na si Samson, nakatawa na lang siya. Si Goliath, nakatawa na lang siya. Sanay na eh. Ikaw naman, ang dami mo ng pagsubok, hindi ka pa nasanay. Lagi ka naman nililigtas. Pero ngayon, iba nang pagliligtas ang gagawin niya. Ibi-bless ka. Ibi-bless ka. Kaya nung makaharap niya si Goliath, sabi ni Goliath, ha? Ano ako, aso? Ang dala mo lang ay tirador? Sabi naman ni David, well, you cannot change my heart because I fought with the lion and the bear. I fought them in the name of the Lord. Same with you. Nagbabago yung attitude. Sabihin mo nga, imasin mo yung iyong dibdib na malapit sa puso, sabihin mo, magbago ka na kasi. Different attitude. Zechariah 8:13. We look at Zechariah 8:13. Just as you, people of Judah and people of Israel, have been a curse among nations. Dati sumpa ka. So I will now save you. And you will become a blessing. Don't be afraid. Let your hands work hard. Sabi ng writer ng Tom Sawyer, he always hear that Israel is a promised land. So what he did, he went there. And then nakita niya yung lugar, kapangit na lugar. Nakita niya yung labanan, yung awayan. Ano sabi, kasi yung time na yun, hindi pa in-stop yung captivity. Sabi ni Tom Sawyer, sinulat niya, this is a cursed land. Sumagot yung mga, Israelites. Don't say that. Sabi niya, sa writer kay Tom Sawyer mismo, sinabi kay Tom Sawyer, don't say that. We are the land that is blessed and will become a blessing. Siguro kung boy pa siya ngayon at makikita nga niya Israel, sasabihin niya, nagkamali pala ako. Mali lang yung timing ko. Amen? Mali lang yung timing ko. Amen? Ngayon pong hapon, ladies and gentlemen, ngayon na ang timing. Ngayon na ang timing. Parang tatatlo lang yung may alam Ngayon na yung timing. Woo! Ngayon na yan. Kukunin ka na yan. Sabi ng Romans 4:17, calling those things which be not as though they were. Tinatawag mo yung wala. Sinasabi mo, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. And these are the things that we need to have in our heart.
to be strong and not be afraid. Huwag kang matakot. Lakasan mo lang ang loob mo. Kung kanina, tinatanggap mo na gwapo ka at malakas ang loob mo, pumalakpak ka, tama yon. At kung kanina, tinatanggap mo at lumakas ang loob mo na maganda ka, naniniwala ko doon. Ganon din naman. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo. Yun lang naman ang kailangan mo. Si David, nilakasan niya lang ang loob niya. Tinignan niya si Goliath, nakakatakot. Lahat natakot naman Pati si Saul. Takot lahat. Pati yung kapat anak niyang yung anak niyang sino nga ba? Ni Saul? Si Jonathan. Talaga naman mga nanginginig Pati mga kapatid niya. Pero siya hindi natakot. Nilakasan niya ang loob niya. Nung kaharap niya yung leon, hindi rin siya natakot. Hinarap niya. Kahit ano pa yan, harapin mo. Back up mo ang Diyos. God save you, will save you. Ililigtas ka naman ng Diyos Meron na bang, maliban sa nagpakamatay meron na bang ng problema na namamatay? Wala. Malibang magpakamatay. Pero lahat ng may problema, lahat ng umaharap sa problema, at the end, nagtatagumpay. Lalo pa kung may Diyos ka, God will save you. He promised to save you. Pangako niya, ililigtas ka niya. God will not allow to put you to shame anymore. Hindi ka na ngayon mapapahiya. Umanap nga tayo ng 5 tao at sabihin natin, ako yun, ako yun, ako yun. Damihan pa natin. Tumayo tayo. Umanap tayo ng 10 pa. Sige. Siguro din yung 10 yan, Wala pa yata 10 dagdagan nyo pa ng another 10. Pasensya na kayo, ang inyong supervising pastor ng Canada ay malakas ang loob. Noong ako po ay nasa Cayman at nag-ano po tayo doon, nagpa-pioneer. Meron doon isang malaking church. Tinakot pa ako. Kasi sabi niya, ay niya tanggapin na pastor ako. Sabi ko, yung umatin sa ibang Pilipino, under ko yun. Akong pastor nila sa Pilipinas. Even though, how did you came here? Sabi niya sa Cayman. Sabi ko, I work. Sabi niya, you see? You work. But you're not a pastor. You didn't came here as a pastor. Sabi ko, paano ako makakapag-stay kung hindi ako mag-work? Sabi niya ganyan, tapos binagsak niya itinapak niya yung palapis sa harapan niya. Sabi niya, niloloko mong bansa namin. Sabi niya ganyan. I will call the police. At ikaw ay kukulong nila. They will put you in prison. Because you're not a pastor. Sabi ko, I am a pastor. Pinakamalaking church doon yon ng mga puti. Sabi ko, ako naman, hindi ako kinakabahan kasi ang sinagot ko ganito. I know that Cayman is a Christian nation. It is not a communist country, nor even a country that doesn't have God. Now, try to think about this. I'm a servant of God. You're a servant of God. Now you want me to be put in prison? Napaisip siya, oo nga, no. I will tell to the people here in Cayman that a pastor like you wants me to be in prison. We're the same. We're preaching the Word of God. Tapos gusto mo ako ipakulong? Napaisip siya. Oo nga, no. Huwag kang matakot. Sabi ni Pedro, the lion will come, seeking whom he may devour. Seeking whom he may devour. Yung lalapay niya. He is roaring and seeking whom he may devour. Nung kakagatin na, yung tao,
Nagulat yung kinagat. Wala palang ngipin. Kaya pala yung una sinabi, hindi sinabing, he's seeking whom he may eat. Not just the devour. Pero inuna yung salitang roaring. Ang diablo nananakot lang. Pero bungal siya. Hindi kanya kayang lapain. Kasi anak ka ng Diyos. Ikaw ay may takot sa Diyos. At alam mo may gagawin ang Diyos. Alam mo yun? Nagulat ka na wala yung pera mo. At ang ginawa mo, ngumiti ka. Sabi ng diablo, hindi tumala. Ba't ngumiti yan? Sabi ng anak ko, Daddy, nawala lahat yung pera ko sa bangko. Sabi ko, bakit? Ginamit ba? Hindi. Sabi ko, huwag kang mag-alala, anak. Babalik yan. Bangko yan eh. Tinawagan niya yung bangko, wala na raw magagawa. Debit yung nawala sa kanya at wala daw magagawa. Sabi ko, anak, kunyari lang yun. Sabi sa kanya, wag ka mag-alala. Paglipas na ilang araw, bumalik lahat yung pera. Tinawagan yung bangko, ba't bumalik? Bad on their part, sabi ganon. Sabi ko sa kanya, basta ganito tatanda mo ha. Pag may nawala, ngitian mo lang. Nawala cellphone mo. Ano ibig sabihin nun? Papalitan ng bago. Ayan. Tumatawid siya. Nabangga yung sasakyan namin. Total wreck. Sabi niya, Daddy, huwag ka magagalit ha. Hindi ako nagagalit. Ang tatanungin ko, ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako, Dad. Huwag ka mag-alala. Bakit? Papalitan yan. Ang bili ko lang naman doon 1,200. Binayaran ng government ng 3,800. Kumita pa ako. Sabi ko, ibangga pa natin kasi isa. Alam nyo, pag nakita ng kaaway na hindi ka natatakot, sasabihin niya, hindi niya kayang agawin yung pagpapala mo. Pero pag natakot ka na, paano na to? Ano nang gagawin ko? Ayan na. Sa tatandaan mo, try to think about this. God will not allow you to put you to shame anymore. Hindi ka na mapapaya. Hindi ka na mapapaya. Ayaw ni Lord yan. You will become a blessing. Blessed to be a blessing. Hindi na ikaw ang nanghiram, ikaw na ang nagbibigay. Ba't di po manghiram? Huwag ka na manghiram, ikaw naman. Bigyan mo na lang. Para hindi mo pa iniisip. Problema ka lang. Pag may lumapit sa iyo, pwede bang makahiram ng ganito, ganyan? Hindi mo naman kaya. Di ba? Di bigyan mo ng konti. Sabi mo, yun lang ang kaya ko, at least bigay ko na. Iyon na. Can I hear amen? Sabi niya, let your hand work harder. Alam nyo, kahit na ba tayo may takot sa Diyos, magsipag-sipag ka naman. Huwag naman yun, nasa bahay ka lang. Pag tinanong ka, ba't paiga-iga ka? Pagpapalain ako ni Lord. Hindi ka ba magtatrabaho? Si Lord ang bahala. Kumain ka na, the Lord will provide. Hindi ka ba lalabas? Well, rest in the Lord. Mali. Ang Japan, wala silang sinasambang Diyos. Pero mayaman sila kasi sila ay masipag. Ang China ay communist country. Pero ang yaman nila kasi sila ay masipag. Kung Kristiyano ka, you're a Christian, and also you work hard, you will be blessed. You will, I tell you, you will be blessed. Hallelujah. Sabi nung dating governor namin, pinimiting ng Body of Christ sa buong Quezon. Ang umaten, mahigit 200 tao. Na-late ako, doon ako sa dulo.
Jing, lika rito! Sabi niya ganyan, lika! Alam niyo to, si Jing, sabi niya, Pastor Jing, yan ang pinagpalang pastor. Sabi niya ganyan. Di ako naman siyempre, di ba? Tinawag ka eh. Governor. Tinawag ka, tapos sinisigaw niya pa. Alam niyo yan, si Pastor Jing, yan ang pinagpalang pastor. Lika dito! Tapos katabi niya yung chairman, usog ka muna. Pinaupo ko doon sa tabi niya. Nahiya tuloy ako doon sa chairman namin. Sabi ko, pasensya ka na, sir. Hindi. Okay lang. Si Gob naman nagpaupo sa'yo. Tapos nagpalabunot. Nabunot ako. Bibigyan niya ng pamasahe pa Hong Kong. Nabunot. Huwag ka na. Bless ka na eh. Bigay mo na sa iba. Sa bagay, nakailang balik na ako. Anin ko na nga naman yon. At least, kinikilala ng governor. Kinikilala ka. Kasi masipag ka eh. Yung bang boss nyo, napansin niya na yung mga tamad. Siyempre, ano ginawa? Umanap ka na ng iba. Umanap ka na ng ibang trabaho. Lay off! Pero yung masipag, anong iniisip nung, sipag mo ha? Although minsan dinadagdagan yung work mo, pero meron siyang iniisip, i-promote ka. Ikaw lang ang may ayaw. Ayoko nga ng promotion. Tama na muna ako dito. Meron akong hinihintay pa. Gusto ko ako na may-ari. Show them that a real Christian is a hard-working Christian. Hindi ko naman sinabing, may pinalinis yun, ilinis mo na lahat. Hindi naman ganon. Share ka ng share ng Word of God. Bigay ka ng bigay. Kanina, nabunot yung pangalan ko, nanalo ako. Kasi nag-outdoor yung Edmonton. Ang napalanunan ko ay $15 worth na Starbucks. Hindi naman ako maka-Starbucks. Tim Horton ako eh. Lumalapit pala ako, sumisigaw na sila. Donate! Donate! Ano gagawin mo? Donate! Hinawakan ko pa picture. O sige, donate na. Bago ako umalis, may lumapit. Times 10 ang binigay sa akin. Yung pala yun. The other one is focus. You need to focus. Focus on the Lord. Focus ka sa Kanya. Pray in the morning. God, bless us this morning. Bless my family. Ang mami ko, daddy ko, kaya asawa ko, anak ko, friend ko, pinagpipray ko sila lahat. Pinagpipray ko si pastor, pinagpipray. Pray mo. Hindi naman naabutin niya ng 2 oras. Baka 15 minutes, 10 minutes lang eh. Bago ka lumabas. And then you do it continually. Nakafocus ka sa gagawin ng Diyos. The reason why you pray, you always pray, you are focusing on the will of God. Wala naman na nagpipray ng ganito eh, Lord, yung kapitbahay ko, ang sama niya, kunin mo na nga. Wala naman ganun, di ba? Ang sentro ng prayer mo sa sarili mo, tama? Pinagpipray mo ang sarili mo, Lord, samahan mo ko, ingatan mo ko. Hindi ba ganun? Amen? Hindi mo sinusumbong sa Lord, Lord, yung boss ko ang kulit. Huwag mo nga papasukin ngayon. Pagkakain niya, mabilaukan siya. Walang nagpipray ng ganon. Minsan pa nga yung kagalit mo, pinagpipray mo kasi nakafocus ka kay Lord. Dahil kahit sinong gumawa na hindi maganda, pinagpipray mo sila. Lord, pagpalain mo na lang siya. Eh ako nga walang tigil no. Yung kuya ko, share ako ng Word of God, lagong sinasapok. Susuntukin niya yung mukha ko. Buti naman. Kaya nga nagkaganito eh. Buti na lang kada suntok niya. Lord, salamat. Nilihans na naman ako. Laging ganun lang. O ngayon, napaka-apoy niya sa Panginoon. Focus ka lang. Pag may nangyaring problema, ay Lord ikaw naman napaka-sweet mo Gusto mo lang maranasan ko to dahil gusto mo ko i-bless. O di ba? Amen? Sumulat ang CRA. In-assess ka, may owing. Hallelujah! Sabi ko agad, may gagawin si Lord. Yeah! May gagawin nga siya. Pero pag ang isip mo ay naku naman,
hirap na nga ako sa trabaho, may owing pa ako. Tapos pag uwi ko pa, ako pa magluluto, ako pa maglalaba, ako na lang lahat. Ba't may kasama ka ba sa bahay? Wala. Talaga ikaw lang. Wala ka palang kasama eh. Wag kang magreklamo. Focus mo lang. Lahat ng ginagawa mo, kay maliit, malaki. Ha? Kaya ikaw nagdala nito dito sa harapan, ginawa mo kay Lord dyan, tuwa ka agad si Lord. Hindi mo iniisip na sana mapansin ni Pastor para ma-promote ako. Yeah! Hindi ganun. You're always focusing kung anong gagawin ni Lord. Alam niyo kung bakit, sige palapakan natin Panginoon. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito ngayon? Lahat ng mga binabanggit natin kanilang mga prophetic word sa buhay ninyo, ito pong ginawa ng Israel. They focus on God. They never tell to themselves, it is because we are so wise. We are filled with wisdom. The reason why we take advantage over our enemies. No! There was a time that they were, surrounded by those Palestinians in front of them. And they knew, isa na lang yung gagamitin nilang bomba. Isa na lang yung missile ng Israel. And they were all standing, yung mga Palestinians. Sabi nga, yes, papasukin na natin ang Israel. Makukuha na natin yan. This was a true story when I read it. And they were all laughing. It's only one more. Isang chance nila. Alam niyo, ginawa nila lahat ng mga sundalo ng Israel. They kneel down. They kneel down before God. Lord, help us. We need you. Sabay pinalipad yung ito kunyaring kalaban. Tapos dito sila. Pinalipad yung missile. Woo! Bumagsak dito sa malapit. Tawanan yung mga Pilistino. Pagbagsak, sumabog, lumaki, gumulong, papunta lahat sa kanila, lahat yung lupa. And they were, takbuhan lahat yung mga Pilistino. Sabi nung nagsishare na Israelita, hindi namin ma-imagine, it was our last missile. When we released it, it never even went to the enemy, but at the middle, and stopped there. Tapos bumagsak, nung bumagsak daw, biglang naging malaking parang bola. Tapos lumapit sa kaway nila, nag-alisan sila lahat. Sabi ng mga Pilistino, we're not fighting Israel, we're fighting against God. Sabi nilang ganyan. You see, nakafocus kasi sila. Hindi sila galing ko talaga. Dito sa kampanyang to, kung wala ako, wala ito. Yan ang akala mo. Kung alam nila yon, na kung wala ka, wala ito, sana ginawa ka ng pangalawa sa may-ari. Hindi, nagtatrabaho kayo. Sinisweldoan kayo. If you focus on God, God, thank you for using me in this place. And I'm part of it. The reason why you're blessing the company, because you put me here. O, di ba? Amen? Kasi nakafocus ka kay God. Don't stop believing. Basahin nga natin ang malakas. 1, 2, 3, go. Don't stop. Huwag kang umintong manampalataya at maniwala. Kaya mo ginagawa yan kasi naniniwala ka sa Lord. Kaya ka nagtatrabaho, naniniwala ka sa Lord. Kaya ka pumupunta sa church kasi naniniwala ka kay Lord. Hindi dahil naka-assign ka. Kaya ka narito ngayon at kaya ka nakikinig na salita ng Diyos, naniniwala ka kasi. Huwag kang umintong maniwala. You have that faith that works. Magugulat ka na lang, it was just a dream before. You're just imagining it, but it came true. And you could not believe that time comes na, woo! Nung nandun kami sa Jerusalem, unang meal namin ay dinner.
And my whole body was shaking. And I was crying. Tears flows from my eyes. Kasi first time ko. And I was crying while eating. Lapit yung isa nating kapatid, may problema ka ba? Sabi ko, nagmo-moment ako, please. Nagmo-moment ako. Sabi nung katabi niya, come, ayaw mo lang siya. Kasi hindi ako makapaniwala yung binabasa kong Biblia. Nasa loob ako ngayon ng Biblia. Nasa Jerusalem ako. Tapos lumabas kami mag-asawa. Ang una namin nakita, yung puno nakalagay doon. This is the place where David rest after he pastored a sheep. Shepherd a sheep. Pagkatapos niyang magaling doon sa kanyang pag-shepherd ng sheep, pumunta siya doon, tapos tutugtugin niya yung kanyang kanta. Doon siya umupo, nandun kami sa puno, kami mag-asawa. Sabi namin, tignan mo nga naman ang pagkakataon, ginawa ito ng Diyos. If you focus on God, you will see yourself being in a place in a right time. Being in a place in a right time. Tama yung lugar, tama yung panahon, kasi ito na yung oras mo. Ngayon ka gustong pagpalain ng Diyos. Your faith is continually working and working and working and working and working. You keep believing and believing and believing and believing. Ibang klase. Meron ako i-share pa isa. Last na to. The word is delight unto the Lord. Yung word na yan. Delight unto the Lord. Yan yung word na yan. Pag tinagalog mo yan, nasisiyahan ka, naliligayahan ka sa Panginoon. Natutuwa ka kay Lord. Sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself also in the Lord. Kailangan matuwa ka sa Panginoon. And He shall give, basahin nga natin ito sa pangalawa, 1, 2, 3, go. Bibigay ng Diyos. We're not talking about the promises. Walang pangakong sinabi, and He will give you what He promised. But He said, He will give you the desires of your heart. Pag tinagalog po natin yan, ibibigay niya ang gusto mo. Kailangan lang ma-delight ka. Kailangan lang matuwa ka. Amen? Sinong masaya ngayon dahil maganda ang panahon? Kaya lang dapat sana hindi umaraw, para malamig dito na. Kaya lang, nirequest kasi ng mga taga Edmonton, umaraw, napasobra. Dahil umulan kanina, Lord, paarawin mo. Nalimutan lang sabihin hanggang alas 4 lang, Lord, para malamig naman sa Sherwood. Yan. Pero malamig na rin naman di ba? Psalm 37 verse 4. Yan yung binasa natin kanina. Psalm chapter 1 verse 2. Sabi niya dito, Psalm chapter 1 verse 2, but His delight, ikaw naman to kanina, dapat nalulugod ka sa Panginoon. Dapat para mangyari yon, yung kaluguran mo sa Panginoon is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Hindi wala kang mintis ng pagbabasa ng Biblia. Basa ka ng basa. Pag may pagkakataon ka, babasahin mo. No? Pag may pagkakataon ka, nagpipray ka, minimeditate mo ang Word of God, binabasa mo. Doon ka natutuwa. And Psalm chapter 1, Psalm 37, verse 23. Ito nakakatuwa naman ngayon. Kanina pinag-usapan natin, ikaw ang natutuwa. Pero ito, basahin nyo. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kanina ikaw natutuwa. Ngayon si Lord naman natutuwa sa iyo. Nangyari na yan, di ba, kay Job? Sabi niya kay Satan, hindi mo kilala si Job. Ganun kanya ipagmalaki.
Satan yan, si Job, ganito yan, ganito yan. Alam niyo ba nakilala ka ng Diyos? At nakakatuwa pag natutuwa siya sa iyo. Ha? Yung para bang, kunyari, sasabihin ng Lord, alam mo, natutuwa ako sa iyo eh. Di ba? Tayo ka diyan, kapatid. Tuwan-tuwa ako dito, sabi ni Lord. Tuwan-tuwa ako dito kay Pastor Rex eh. Sabi niya ganyan, teka. Sabi niya rito, and the Lord delights in His way. Lahat ng ginagawa niya, tutuwa ako. Ha? Ano sabi ka na sa una natin binasa? Delight yourself in the Lord and He will give you what? Ibibigay ko ang desire ng puso mo. Yan na, yan na. Pag natuwa pala ang Diyos, hindi mapigilan. Ibibigay niya yung dapat niya ibigay. Sabihin niya ganyan, tuwan-tuwa ako dito eh. Sige na nga. Padadala ko na yung request sa asawa niya. Amen. Passport request. Amen. Tatatakan na. At para sa ganon, masaya siya. Amen. Meron na siyang kaibigan. So huwag kayong magsiselos dalawa ha. Baka naman agawan niyo pa ng oras. Meron na rin siyang kaaway. Meron na siyang mga kasama. At magiging masaya si pastor. Kasi natutuwa ang Diyos sa kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, malapit na rin matuwa ang Diyos sa iyo. Malapit tayo matuwa ang Diyos sa iyo. Ano sabi niya? Natuwa ba? Malapit na, di ba? At least malapit na, di ba? Oh, kaysa hindi natutuwa. Pagka bang tatay ay natutuwa sa anak, anong ginagawa? Yeah, regalo. Nagre-regalo ka? Nagre-regalo ba tatay mo sa'yo? Kasi pag hindi natutuwa sa'yo. No. Nagre-regalo si tatay. Bisa nga, kahit hindi mo pa hinihingi, binibigay na agad, di ba? Tapos sabi mo, tay, mali naman ang size eh. Anak, kasi natuwa ako eh, bagay kasi sa'yo eh. Ito yung resibo, papalitan mo ng size. O, di ba? Ganun naman, di ba? Yan. Pag tayo natutuwa sa mga anak natin, hindi na natin naisip kung anong laman ng bulsa natin. Bibili natin. No? Natuwa ako doon sa bunso kong anak, lalaki po yun eh. Pumunta pa ako ng BC, bumili pa ako ng Honda Civic. Dinrive ko pa uwi hanggang Winnipeg. Sabi ko, anak, sa'yo na. Sabi niya, Daddy, hindi naman yung ganyan ang gusto ko eh. Pero dahil galing sa'yo, okay na. Sabi ko, gustuin mo na yan. Tapos, ginamit naman niya ng ilang taon, sabay sabi sa akin, Daddy, titrade in ko ha. Bibiliin ko yung gusto ko. Okay lang. Sa'yo naman yan eh. Hindi ako yung, pambihira, binigyan ka na nga. Dapat yan ang gamitin mo hanggang kunin ako ni Lord. Ano ba naman yan? Hindi ganoon. Pag natutuwa ka, bigay mo yung the best. Ngayon, kung hindi niya nagustuhan, huwag kang magalit. Pero mabuti na lang, mabait yung anak mo, umanap siya ng tamang panahon, pwede ko i-trade in, Daddy, no? Iyon naman yan, anak, tinrade in niya. Nung makuha niya yung sakyan na gusto niya, ayan palang gusto mo. E di lalo ako natuwa. Kasi nakuha niya yung gusto niya. Palagay niyo ang Diyos pag natuwa sa atin. Hello! Lalala ko noon malapit na ako matapos, konti na lang. Sobra na ba? Sobra na nga. Sabi ko, Lord, nalulungkot na ako, gusto ko na mag-asawa. Naku, talaga naman. Nalulungkot na ako, Lord. Ito pa naman ang ayoko nung malulungkot ako. Bigyan mo na ako ng asawa. Pakakasalan ko na po yung girlfriend ko. Ayaw naman. Yung pala, hindi pala siya. Tapos nung sinabi sa akin yung mapapangasawa ko, itong mapapangasawa mo, ha? Paano niya ako magugustuhan? At paano mangyayari yan? O ito mangyayari, sasakay kayo sabay ng bus at makikita ko sa yung mangyayari. Napanaginipan ko, sabay, magkasakay kami sa bus, sinawakan ko yung mukha niya. Ganon, no? Tapos nagising na ako. Sabi ko, Lord naman, ginising mo pa ako. Nahawakan ko na nga yung mukha. Iyon ang mangyayari, eksaktong yun.
May meeting kami. Sabi ko, sige, sabayan na kita. Sinabayan ko. Magkatabi kami sa bus. Naku po, sabi ko, ito na yun. Hallelujah! Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, sis, pastora siya. Pastora, huwag kang magagalit ha. Bakit? May gagawin ako pero huwag kang magagalit. Okay lang naman. Hinawakan ko yung mukha. Totoo nga! At yun po yung Sister Wesa, Pastora Wesa. Anong design ng puso ko? Magkaasawa. College po kami, nagkita kami sa National University. At nakita ko na siya. Kamukhang kamukha siya nung nasa picture na hawak ko. At sabi ko sa kapatid ko, ang mapapangasawa ko itong babaeng to. Sabi niya, puti yan ah. Titikan mo buti, sino kamukha? Si Wesa yan ah. Mapapangasawa mo siya. Kasi yun ang hiningi ko kay Lord, sabi ko yan. Pero ang time na hindi ko siya nililigawan. Actually, nagka-boyfriend siya. Nagka-girlfriend ako. Pero pinagtagpo kami ng panahon. Ano ang nangyari? Natuwa ang Diyos sa akin. Ibinigay niya yung gusto ko. Kaya mali sinasabi ng iba, the Lord will supply all our needs, not our want. Tama yung needs doon sa Philippians 4:19. Ano ba? Tama, 4:19. Tama yan. Pero meron pa rin isa, ito nga Di ba? Psalm 37, He will give you the desire of your heart. At, meron din John 15, verse 16. Ano sabi yun? Whatever you ask. So, merong need, merong asking, at meron ding desire. Binibigay ng Diyos. Bakit? Pakita mo yung huli. Tignan po yung huli. Ang hirap lumanding no? Siya. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go! A joyful God for a joyful Christian. Akala nyo, ikaw lang masaya. Masaya din si Lord. Diba sabi niya ganyan, di ba? Binanggit niya na the Lord take pleasure upon the blessing of His servant. Natutuwa ang Diyos. Tuwan-tuwa siyang pagpalain ka, tuwan-tuwa siyang samahan ka, tuwang-tuwa siyang ayusin ang buhay mo, tuwang-tuwa siyang gumawa ng himala sa iyo, tuwang-tuwa siyang gumawa ng matitinding bagay sa buhay mo, tuwang-tuwa siyang sabihin sa iyo, anak, may magandang mangyayari sa buhay mo, the best is yet to come. Tuwan-tuwa siya na sabihin sa iyo, anak, ang ganda ng plano ko sa iyo. Tuwan-tuwa siya dahil gusto niya matuwa ka rin. Yung hindi, yung halos matutulog ka na, naalala pang ginawa ng Diyos sa iyo. Oh, Lord. At yung tuwa mo, it turns into crying. It's not because you have a problem. You're crying because you are so very happy. God, thank you for doing this in my life. Thank you for being so good to me. So this afternoon, I believe, this is what God wants you to have. Ito ang gusto niya eh. Yan. Ito yung gusto niya. Tumayo tayo lahat, please. We will focus on Jesus now, this afternoon. I don't know what's in your heart, but there is a challenge that the Lord's putting in my heart that we're going to do this afternoon. Only this day that He told me to do this. I told you a while ago that everything that I'm going to share is prophetic. I'll give you the instruction after we sing this song. Jesus,
beautiful Savior, God of Come on, can you show it around? Jesus, wonderful Savior. Majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. We will sing this song once again. But I'm not gonna ask you to just come forward. What I'm going to do is that it's your decision now. It's your decision now to invoke in your heart, in your mind, from now on, the Lord will stop the captivity of my life. And I am about to have another wonderful journey of my life where I'm gonna focus my heart to God. And I'm gonna see Him moving, doing wonderful things in my life. Ngayon ako magdidesisyon. Lalabas ka lang dyan sa iyong kinaupuan at magdidesisyon ka bang inaawit ito. At kung ang desisyon mo, tama na, oras na para mag-focus kay Lord. Oras na para tignan yung plano niya at mangyari sa buhay ko yung nais niya. We will sing this song once again. And as we sing, if you feel that God is urging you to come forward, then you come. That's the other thing. Second thing, if you want, really want to get out of that kind of attitude, isang klaseng attitude na hindi gusto ng Lord, aalis ka dyan, pupunta ka sa harapan at sasabihin mo, gusto kitang paligayahin, gusto kong maging maligaya sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, I want to delight in you, Lord, and I want you to delight in me. I want you in my life. You will get out of your place. It's a decision or maybe an urging, I don't know. And you will come forward to feel God in front, to feel Him with all your heart, without feeling shame or afraid, with the strength and boldness in the Lord, you will decide to do it. Okay, let's sing this song once again. Oh, Savior, God upon majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star.
All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every